Gaano man kadalas ang hirap sa buhay, dadagdagan pa ng mga perwisyong politiko. Di bale, tatawanan natin sila habang naiinis tayo. Nakikinig, may dalang paakit, nagpeperwisyo. Ito ang politika siyahan. Kwentuhan agad, toanang sagad. Tuwing weekdays alas 6:30 ng gabi sa ating YouTube channel. Sandin ang Ulat at Balita. Ako ito, si Ulat Pervisio. Ulat Pervisio. Hello mga kapolitika siyahan. Ako nga pala si Riza Chacha Achino. Ang tagapagbalita sa gitna ng baha, ulan, kanal, at katangahan ng pamahalaan. Welcome sa ating segment na Ulat Perwisyo, kung saan ang bawat lagpas tuhod na baha ay sinisilipan natin ng katotohanan at konting komedya, pero may halong inis. Promise! Ngayong araw, ulan na naman. At ang tanong nating lahat, bakit kahit tapos na ang El Nino, parang El Lunod pa rin? Simulan natin sa history. Hindi ito chismis ha, ito ay dokumentado. Kaya kapit lang. 2016 to 2017, pasok si Lolo Digong, pangako, build, build, build. Ang tanong, where na ang flood control? Sabi nila, may 23.5 billion peso project daw for Metro Manila flood management. Sosyal, may World Bank pa. Pero ang resulta, kakaunti ang narehab na pumping stations, yung ibang estero, nilagyan lang ng harang na plastikong may pondo, pero parang nilunod sa kalderong walang butas. Fast forward sa 2018 to 2019. Operational na ang 104 pumping stations, sabi ng WA. Pero wait, bakit pag ulan sa Espanya, lumulutang ang mga estudyante na parang graduation rites na sa Pacific Ocean? Panahon ng pandemya, imbes na i-prioritize ang drainage system, biglang may surprise project, Dolomite Beach. Ha 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 ha. Ha ha. Grrr. Charot lang, di pala surprise. Pang Facebook lang, sana sinemento ang kanal kaysa kinulayan ang baybayin. Na-scam tayo mga besh. Kainis. Grrr. Sisihan Festival. Sino ang tunay na perwisyo? Ay naku mga kababayan, panahon na para hindi lang baha ang lumutang, pati ang katotohanan. Umpisahan natin kay Tatay Digunyo. Umipal sa lahat ng proyekto, pero kulang sa final output. Panay hugas kamay kapag binabaha. Kasalanan ng LGU, yan. Pero sino ba ang nagbigay ng pondo? Sino ang bumoto sa budget? Kaso, ang masakit, hindi lang tubig ang dumaloy, pati pala ang pondong napunta sa mga ghost projects. Fast forward kay Baby M. Pagpasok ng anak ng diktador, aba nagbago ang ihip ng hangin. Pero di pa rin natuyo ang kalsada, puro ribbon cutting, puro PR, puro resilience. Pero pag resilient ang traffic, resilient ang baha. Mga palusot na hindi nakakatuyo. Ongoing ang implementation. 5 years na pre. Delayed dahil sa pandemic. 2020 pa yon, Miss Girl. Climate change kasi. Eh sino ang hindi naglinis ng kanal? Excuse me po. Ang ulan ay natural, pero ang kati at kapabayaan ay gawa ng tao. At trapo, kalikasan, wala na sa uso? Hindi lang gobyerno ang may sala. Tayo rin. Oo, nagkakalat tayo ng basura. Nilalagyan ng junk ang mga estero, tapos magugulat tayo kung bakit nilamon ng tubig ang buong subdivision. Parang break up yan. Tayo na nga ang nanloko sa kalikasan, tayo pa ang galit kapag iniwan tayo ng drainage system. Magtanim tayo ng puno, hindi ng galit. Mag-sort tayo ng basura, hindi lang ng chismis. At maglinis tayo ng kapaligiran, hindi lang ng feed sa social media.
Sa totoo lang, hindi overnight solution ang flood control. Pero kung bawat taon ay nauubos sa photo op at proyekto na puro press release, kailan pa? Mga kababayan, baha ang palatandaan na may mali sa sistema at may kulang sa pag-aaruga ng kalikasan. Sa mga politiko na nagpa-float tuwing eleksyon lang, baka gusto nyong mag-float sa baha para maranasan nyo rin ang perwisyo na dinaranas ng mga ordinaryong mamamayan. Ito si Riza Chacha at Chino, nagsasabi, kung sawang-sawa ka ng mabasa, gumising ka na, at huwag hayaang ang boto mo ay gamitin lang panligo ng mga buwaya. Hanggang sa susunod na ulan, este episode ng Politika Siyahan. Maglinis, magbantay, at magboto ng matino. Huwag puro chacha. Kailangan ng aksyon, hindi from drama. Mag-subscribe din kayo sa YouTube channel natin. Diyos mabalos.